Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ayan, nakatutok na po mikropono ko sa akin. Ngayon pa lang nagkakaboses. Pasensya na po. Ganito, basag pa boses natin dahil 2 days na pong malat. Siguro po pagod sa kakahanap namin ng venue and hotel ng ating mga players na darating at lalahok sa Kamatyas Invitational GM Tournament para tulungan ng mga IMs nating may mga GM norms na makumpleto nila paunti-unti ang GM norm kung sakasakaling maganda po ang kanilang magiging performance dito sa 10 players round robin. Ang pangpaspice ng torneo natin, darating si Meow Meow Kalmutan Time. Abangan nyo po, ang venue ay gaganapin sa Grandmaster Eugene Torre sa Pande Americana sa Marikina City, Concepcion. Ayan. Very soon lalabas po namin ang details kung paano kayo makakapunta, paano kayo makakapanood sa torneyong ito. Okay po? So yan po ang inyong abangan. Ngayon, round number 8, tinapatan si Magnus ang kanyang former trainer nung siya ay lumaban kay Nepo sa World Championship. Maiilang kaya dito si Magnus dahil alam niyang maraming nalalaman si Van Forest sa mga linya niya, sa openings niya especially, or maiilang naman si Van Forest. Sa end part ng video, update ko po kayo sa standing. Ang ginawa ni Magnus nag E4, E5 si Van Forest, Knight F3, pinasok ang Ruy Lopez at Berlin ang variation. Ayan, syempre, pag Berlin, naaalala ko po si Wesley. So, paborito niya yan eh. Nag-castle, pinasok ang main line, pero nag-A4 si Magnus. Ayan, Rio Gambit variation ang ginamit niya. Hindi niya muna binawi ang pawn sa E5 kasi usually, di ba, kinakapture na yung pawn sa E5 dyan eh. Para bawiin na eh. Pero dito, nagpasakali muna si Magnus. Biniti ng pagbawi. Bishop E7. Ayan, ginamit ang tempo para makatakas na, makapag-castling na ang king. Pero, ang tanong, ano ba mangyayari kung pagtibayin ng black ang pawn sa E5? Kumbaga, pinalamang mo kung isang pawn na paano mo babawiin yan. Ayan, may hamon, di ba? Magdi-D4 dito. Hahabulin ng basag eh. Pag nag-E4, Knight C3, hahabulin ng bawi yan at pagpalagay ng E5, magdi-D5. Sari-sari po. Ang magiging komplikasyon niyan, mag-F3 babasag. Very good for white. Tingnan nyo po ang evaluation bar. Sumasang-ayon sa puti. O, balik tayo. Kaya dito, napaka-practical ng Bishop E7, Castle. Okay? Knight C3, A6, Bishop F1. Talagang hindi kinapture yung knight, oh. Nag-E4 na. Talagang pinapasubo na ni Van Forest. Balik ko na sa'yo yan. Capturein mo na uli. Ayan. Kinapture para makatempo ng D5. Ginagamitan ni Van Forest ng practicalidad para makadevelop. Nag-D4. Inunahan ni Van Forest ang D4 square. Kasi ang puti, normally, mag-E4 ang puti dyan eh. Para magkaroon ng solid control sa E5. Okay, pero nanggigipit itong si Van Forest ng D4. Bishop D3, interesting. Bakit kaya nag-Bishop D3? Nag-Bishop E6 develop, Bishop E4. Ayun, may mga timing to capture the knight. Binarhan kagad ni Van Forest, ayaw niya. Nag-D3, syempre para pahingahin, baka wala ng development ng bishop. Nag-castle, Bishop F4, Bishop B4, Rook E2 at yan po ang lumalabas na bagong luto ni Magnus dito. Dahil sa mga nagdaang laban, after Bishop B4 may nagtry na ng sacrifice Bishop takes H7. Sacrifice, check. Pero kapansin-pansin sa evaluation bar na okay naman. Knight G5 check, King G6 then Queen G4. Magulong linya to, no? Medyo malawak-lawak ito. Ayan, pero ayaw ni Magnus niyan. May nag-try din ng Bishop dito, pangsangga sa Bishop. Okay, pero bagong luto ang ginawa ni Magnus na Rook E2. Tingnan natin kung mas maganda ba yan. Nag-Rook C8 si Van Forest kasi para kung capturein man ng Bishop, walang babagsak na pawn C7. Nag-Bishop D2, hinamon na umiwas si Jordan, Queen E1. So, threatening, capture, syempre kitang-kita, pabagsakin ang Bishop. Kinapture, inunahan na. Capture at nag-F5. Paalis sa Torre. Rook E2, Bishop F6. Okay lang ang black, no? B4, ayan. So, mapayapa ang control sa E-file. Dinagdagan ni Magnus ng panggulo sa queen side. Mag-B5. Queen D5. Ayan, para cover ang paparating na B5. Nag-H4.
Yan ang style ni Magnus kaliwat kanan, no? Nilalagyan niya ng problema kaliwat kanan. Nag H6 para kontrolado ang G5 square, nag Bishop to F4. Ayan, para mapigilan ang development ng tore. Mapako sa kakadepensa ng pawn C7. Naging H7, prophylactic lang, Queen D2 para papatong magbabaterya, nag-Rook FE8. Ayun, tinanggap na ni Jordan yung exchange na pinabagsak ang pawn sa C7. Sacrifice pawn lalabas. Pero ano ang kapalit sa sacrifice na yan? Nag-Bishop E7. Ayun, para atakihin ang pawn sa B4. Nag-B5 dito si Magnus. Ayun, binalik. Pero teka muna. Liwanagin natin. Ba't kailangan ibalik na ganyan? Bakit kailangan ibalik? Bakit hindi pwedeng mag-Rook B1 para masabing lamang ng pawn ng puti? Ito po mangyayari. May Queen A2. Papasok kalik-kalikot. Sakit pala sa ulo niyan. Makakapasok tindi. Kaya pala dito, natanaw ni Magnus yan. May ganun kang panggulo ha. Balik ko na sa iyo yan. B5. Takes. Queen F4. So threatening timing lang, no? Knight takes D4, Bishop F6, dinipensahan, at nag-H5 to control the square sa king side, at yung G6 especially, nag-King G8, waiting lang si Jordan, ano bang gagawin mo? Queen D6, nag-F4. Ayan, teka muna. Sacrifice pawn, okay, may bawi din naman sa H5. Nag-Queen D7 pero si Magnus nililigalig ang posisyon ni Van Pores. Queen takes H5, kinainan lang, depensado pa ang tore. Bishop takes F4, Queen F7 hamon, tinanggap na ni Magnus. And Rook B1. Hindi na kaya ni Magnus sa opening, hindi na kaya sa middle game, end game naman niya. Susubukan ang kanyang trainer. Nag-Rook E7, King F1, G5, Bishop H2, Rook D7 at nag-G4. Yan, to fix the pawns. Para ma-fix. Nag-King G6, mukhang may timing na pipilitin H5. Nag-Rook B5, H5 na nga. Takes, King G2. Ayaw ng tabla ni Magnus. Play on. Nag-King G6, Knight D2. Ayan na. Magmamaniobra na sa E4 o kaya sa C4. Nag-Knight A7, paalis sa tore. Rook B2, atras muna, Knight C6, Knight C4, at nag-G4 dito. Rook B5, talagang inaabangan lang ni Magnus na bumigay no? Nag-Bishop D6, Rook H7, Knight D2 lilipat sa E4, Knight A7 at nag-Rook B1, King F5, Knight E4 at nag-Bishop E5. Minarkahan ng bad move ni Stockfish. Dapat daw po ang tira ay Bishop to D8. Yan ang tamang pang-abang-abang. Pero tingnan natin itong Bishop E5 bad move. Good move ang ginawa ni Magnus. Tama yung capture na yan. King G3, ayun nga pala, no? Pag bumagsak yung G4, delikading ang black dito. Rook G7, dinipensahan. And nag-Rook B6. Rook C7, ayun, natanaw ni Jordan. Teka muna, ba't ba nape-pressure sa G4? Meron ka rin naman palang kiliti sa C2. Yan, nakipagsabayan, pero tinuluyan na ni Magnus ang sabayan na yan. Nag-Rook F7, naku, di naman pala kakapturein. Hindi naman pala makapture yan. Bakit? Pag kinapture po, naku po, mathematician na mangyayari. May F4, checking D5, Rook D6. Machas. Hindi pwede. Kaya pala, nag-Rook F7 para makontrol ang F4. Lumalabas ang Rook C7. Sayang, natira. Nag-F3. Okay, waiting lang si Magnus ulit. Rook F4 check, King G3, Rook F7. At dito po may huling bitaw si Magnus na sa ayaw at sa gusto ng kanyang former second ay resign talaga. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat, congrats po sa mga nakakita. Simpleng pitik, F4, resign. Bakit nag-resign? Ano meron? Pag kinapture yan, may Rook takes B7. Siyempre, iiwas ang knight. Saan pupunta?
Lagay natin sa C6 para makita. Rook B5 check. Lipad ang tore. Balik natin. Baka mapaisip kayo, coach, pwersado bang capturing yan? Paano kung umiwas lang? Matchas. Di sa kabila iiwas, may knight D6, double. Pag nag-king, capture, check, capture. Ubos ang knight. Mauubos ang lahi ng black. Okay, kaya po nag-resign si Van Forest at ito ang update ng kanilang team standing. Ang score po nila 2.5, 1.5. Tinalo nila ang Netherlands. Si Magnus ang naging bayani sa match na yan. Tabla yung 2-3-4. Si Magnus lang ang nanalo. Pero, ganun pa man, ang leading sa lahat overall ay ang Serbia. 6.5 points. Tied sila with Germany, England. England 5.5 lang pala. Kataig ng Greece, Armenia, Croatia. Ang Norway ay umangat ng pang-8 na. Ang layo niya nung nakaraan, di ba? The best talaga si Magnus, no? Pumapalo talaga eh. Siya talaga ang nag-aangat ng Norway eh. Kaso yung mga ka-teammates niya, syempre, nahihirapan. Kaya hirap din umangat ang kanilang team. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Sana, no, may awa ang Diyos this coming days ay totally bumalik na po ang boses ko. Talagang pag na-overwork na po yung katawan ko, yung napapagod, may stress, may pressure, nagkakaganito. Ayan, kasi syempre nakaka-pressure, December 9 to 17 na, wala pa kaming venue. No? So, medyo masakit sa ulo ang paghanap ng tamang venue. Buti na lang po ay nakausap natin si GM Torre sa Osamis nung nagkita kami at ayun, nailink po ni Tita Marlene, yung asawa niya, nailink yung Pande Americana. Why not i-try doon? So tinignan namin kaagad nung pagbalik namin dito sa Manila. Pinuntahan kaagad namin kinabukasan yung venue para bisitahin, silipin. At pumasa naman po sa aming panlasa. Ayan, so maraming salamat po sa inyong matigang panonood at sana pagtiyagaan nyo muna boses ko hanggang sa makarecover. At gagawa na po tayo ng mga videos paunti-unti. Sa dami po ng mga nag-request, coach, baka pwede ka nang gumawa ng video. Kaya tinatry ko po ang lahat ng aking makakayanan. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.